The best of Papa Jack. My God! 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 Si Angela ng Quezon Province is on the other line. Hello, Angela. Hello po, Papa Jack. Hi. Ay, pa-cute. Good evening. Good evening po. Nasa Quezon Province ka? Opo. Anong bahagi ng Quezon Province ka ngayon? Sa bayan po ng Chaong. Siya, Ilang oras yan ba mula dito hanggang Maynila? Mula dyan hanggang Maynila? Mga 3 hours po. Mga 3 hours. Diyan ka talaga nakatira o nagbabakasyon ka? Dito po talaga ako nakatira. Nakikinig ka sa akin? Opo. Ha? Opo. Ganun. Bakit? Kasi po, Matulog maaga. at the moment po kasi naglalaba ako. Ay, walang iya. Dapat ang gamit mo ay? Sagutin mo. Pride. Ano ka ba? Uy, totoo to Bubili ako ng Pride na powder. Ito, alam ko naman ang Pride Bareta at saka yung Pride powder, mga kaibigan. Pang ano yan, pang damit. Pero, ginamit ko yung powder panlinis ng CR namin. Di ba yung babasahin mo yung floor ng CR tapos natatakan mo ng konting powder. Di ba? Tapos papatuloy mo ng konti, tapos babrushin mo. Kahapon naglinis ako ng CR namin. Ang puti na niya ngayon. Oh. Pero syempre, ang Pride Bareta, mga kaibigan, with stain away formula ay pangtanggal ng mancha at ang labada, ang bango-bango pa. Di ba? Nag-endorse pa ako. Ano mga nilalaban mo? Damit mo? Damit po ng family ko. Ikaw ang tagalaba? Lahat po kasi sila pagod galing trabaho Di ako po yung Ikaw, anong trabaho mo? Kag-graduate ko lang po kasi. Pero ikaw ang lagi nakatoka o hindi? Depende po. Ngayon po kasi ako yung tipong hindi pa po inaantok. Di ako yung maglalaba. Wala nagsabi, ginawa mo lang. Wala po. Ang sipag naman na ito. Di ba? Dapat may kanta ka. Yung kung ako ay mag-asawa, ang pipiliin ko, anak lang na bandera. Di ba? Kuskus siya, kuskus ako, kuskusan kami. Iniintay ko lang naman pong matapos. Ano po? Iniintay ko lang naman po siyang matapos. Washing machine. Opo. Maganda, di ba? At least hindi ka ng pagod. May dryer ka din. Yung pong all-in-one na siya, paglagay mo po, pag tinanggal mo, okay na po siya, sasampay na lang. Sinasampay pa? Ano? Kasi kami ate, iba yung sa amin. Pag nalagay mo yung damit mo, all-in-one din, pero hindi mo nasampay. Actually, yung machine mismo, bibihisan ka na niya. Tapos iharap ka sa school, dadaling ka sa mall, ipapasyal ka niya, at pwede mo siya maging friend pag malungkot ka. O, di ba kayabangan? Joke lang. Sige. Ano nga paglilingkod kasi ate? Ano po kasi, may ko-consult po kasi ako. Sige. Ano ba yun? Kasi po ganito, meron po kasi akong boyfriend, almost 3 years na po kami. Tagal na rin, ano? Opo. Taga saan siya? Taga rito rin po sa amin. Taga Quezon Province din po. Sa school mo nakilala? Hindi po. Saan mo nakilala? Dito lang po sa amin. Kasi ang school ko po is sa next town. Tapos dito ko po siya nakilala sa bayan namin. Kasi po ganito po, parang may nanggugulong girl. May nanggugulong girl. Opo. Paano nanggugulo ate? Kasi po, matagal na, actually, hindi naman po ito yung first incident na nanggulo siya. 2 years ago, ginawa niya rin yung 2 years ago po, pumunta siya dito. As in, tinext niya ako, ganyan-ganyan, bago siya pumunta dito. Tapos sabi niya, claiming na asawa daw po siya ng boyfriend ko. At matagal na sila nagli-live-in.
Tapos, sabi naman ng boyfriend ko, hindi daw totoo, nanggugulo lang yan, ganyan-ganyan. Kakilala ko yan, tagal na yan may gusto sa akin, gano'n. Pogi ba ng boyfriend mo? Okay lang po. Galing ha. Nakikita ko sa kanya. Imagine mo, hindi ganun kagwapo pero... Siya na ang iyong Mr. Right. Dapat ang team niyo ulit ay. Ikaw naman si Mr. Right. Ikaw alive. Habang icing sa ibabaw ng pem-pem ko. Sorry, pangit. Tapos... Fortunately po that time, nung 2 years ago na yon, ako lang po yung tao dito sa bahay, walang iba. Kaso, pagkatapos po nung nanggulo siya, natigil na. Tapos ngayon, after 2 years, back to the present, inulit pa po ulit niya. Kawawa. Kaso po, ang nakausap niya nung time na yun, lola ko. Sabi Tapos lola mo, sabi sa akin- ay, just ka ba? Sabi niya sa akin, ano ba yan? Ingat-ingat sa mga ganyan, iwas-iwas. Ang hirap po kasi medyo yung mama ko po tsaka tito ko, sa kanila po kasi ako nakatira, kumbaga po medyo personalities dito sa amin, medyo may pinangahawakang pangalan. Mahirap po kasi yung may ganong gulo. Ang ano ko po, hindi ko po alam kung ano po ba talaga ang meron sila ng boyfriend ko. Kasi before po siya pumunta dito yung girl, ano po kasi yan, nangyari yun is hapon. Tapos, Wait lang ha. Ako, I just really wonder, anong motibo ng girl para gawin ito? Di ba unless yung jowa mo ay kamukha ko, gano'n. Yung mga hayaan niya mag-feeling, minsan lang yan. Di ba? I have a question for you. Okay? Sige po. 3 years na kayo, di ba? opo. Okay. How well do you know your boyfriend? Legal ka ba sa family niya? Opo. Have you been to his place? Opo. I mean, given ilan taon ang jowa mo? Same age lang po kami. Okay. Given ba na sure ka na yung claim ng girl will never and is never true? Kasi sa pagkakakwento mo kanina, ikaw rin, hindi ka rin ganong ka-sure. Sa pagkakasagot mo sa akin, ha? Tama ba ako, ha? Opo. Pero Hindi ka rin sure, eh. Bakit? kasi po, may nakita po akong mga picture sa Facebook. Yan na, oh. Ano nakita mong picture sa Facebook? Magkatabi po sila sa bus. Ganun po. Picture sila. Ganyan. Ano naging paliwanag ng lalaking ito sa picture na yon? Kasi ganito Angela, pwedeng i-deny kasi kung wala ka nakitang picture. Now, dahil nakita ka ng picture, so ibig sabihin they have connection. At least they have something that they share together. They traveled together. Nag-bus sila eh. Sorry kung hindi mo naman kilala yung katabi mo sa bus. Ba't kayo picture? Di para kayong tanga nun. Brad. Patabi ako. Picture tayo. Para, ano yun? Ano naging Hindi po paliwanag kasi, na lalaking ito? Actually po kasi yung girl, mas nauna po niya yung nakilala sa akin kasi same school po sila nung high school. Parang ka-schoolmate, ganyan. Tropa, barkada. Okay. Tapos, nung pong time down na yun, kaya sila may picture na ganun is, papunta sila sa outing ng mga schoolmates. Parang reunion nila, ganun, papunta sa isang resort. Bakit ka bother dati? Kasi, I'm trying to put myself into your shoes. I'm just thinking ngayong gabi. Kung halimbawa, Angela, na ako ikaw, tapos, may nag-claim na asawa ng jowa ko at kilala ko ang jowa ko, tatawanan ko lang yan. Diba sabihin ko, si Raulo, diba? Si Raulo pa Ang problema po kasi, although na legal ako sa kanila, yun, okay po kami dun. Dito po kasi sa family ko may problema kami. Ano yung problema? Ayaw po nila dun sa boyfriend ko. Bakit? Ano dahilan nila? Medyo status sa buhay, ganun po. May kaya talaga kayo. Hindi naman po may kaya talaga. I mean, May washing machine kayo na all-in-one eh. May kaya kayo ate, may washing machine kayo all-in-one. Diba? Pasensya ka na pero kapritsyo yan. Tama ako mali? Diba? Medyo po. Well ate, let me try to assess your life.
Meron ba kayong screen door? Wala po. Wala kayong screen door sa bahay? Wala po. Ano ba yun? Screen sa bintana, meron kayo? Wala po. Hindi nga kayo mayaman. Kasi ang screen door, mga kaibigan, ay pintuan ng mga lamok. Tama mali? Opo. Oo. Actually po, nagbabalak yung mama ko magpalagay. Ay, yumaman na sila. Magbabalak na sila magpalagay. Pangalawang tanong, may tropilo ba kayo sa upo sa sofa? May ano po? Tropilo, yung unan. Meron po. Tropilo po. Tropilo. Kasi Pinoy, tropilo ang tawag. Tropilo, meron kayo? Meron po. Mayaman. Kasi ang tropilo, mga kaibigan, ay kapritsyo yan. So, pwede naman siya pa na wala niya. Ay, istorbo lang yan dyan. Tama? Tama mali. Okay lang po. Comfortable nga po. Kung may tropilo kayo sa pa, ibig sabihin, ate, mayroon kayo ekstrang pera. Nakaluwag-luwag na kayo. Pangatlo, meron ba kayong chandelier? Wala po. Maliit lang po bahay namin. Hindi po appropriate ang chandelier dito. Social, alam gamitin na appropriate. Meron ba yung ice cream sa ref at least once a month? Hindi naman po sa ref. I mean, nabili po. Mga gaano kadalas sa isang buwan? Siguro po mga twice a week. Mayaman Ganun po. Ang batang ko. Oh. Ang gamit nyo sa paghugas ng pinggan ay dishwashing o bareta? Pareho po. Mayaman kayo. Diba kasi kung average ka lang, bareta gamit mo, tama? Pinapatungan ng esponha. Yun na yun. Tama mali? Hindi ko po sure. Tama mali? Hindi ko po sure. Diba? Yaman pala ng batang ito. Malamang yung jowa mo, walang chandelier sa bahay. Walang screen door. Walang tropilo. Diba? Walang ice cream sa ref. Ano ba trabaho ng jowa mo? Security guard po. Security guard. Opo. Ayaw nila sa security guard. Hindi naman po Mag-ingat kayo sa Baguio, merong security guard, abogado na ngayon. Diba? Ang Hindi pogi naman pa po ni kuya, actually no? Ba't ba yung napansin ko? Ang bading ba ako? Patapos, Hindi naman po actually yung mismo the fact na mahirap. I mean, okay lang po actually yun sa amin. Yung kasi po high school ate, wait po lang, kasi na-bother lang ako, ha? Sige po. Baka kasi maulit pa. Pakisabi na maayos, the fact. The fact. Yan, ha? Hindi it's I, the fact. The fact. Yan. Wag yung, kasi baybay natin sa kanina eh. The fact. The fact. Yan, okay. Isa pa. The fact that, The fact that po na inulit mo pa! Inulit mo pa! Isa pa! Isa pa! Game. Yun po. Ano lang, kasi po hindi po Ulitin mo kasi yung the siya. fact. Dahil, the fact. Yan, na? Na ano lang po siya. Kasi nga po, di ba, medyo galing po sa kapos na pamilya. Hindi po nakapag-college. Yun po. Sa amin po kasi sa family namin, hindi po maganda ang dating na hindi nakatapos ang pag-aaral. Ano ba talaga problema mo, ate? Yung status niya sa buhay o yung babae ng gulo na gulo ako bigla? Yun po sa babae, yun nga po, hindi na nga po kami maayos dito. Tapos, nagkaroon pa po ng ganun. Tapos, hindi ko pa po kasi natapos yung nangyari dun. Di ba po sabi ko before nung sumugo dito yung girl just recently, magkasama po kasi kami nung umaga ng boyfriend ko. Tapos, dito siya nag-lunch sa bahay. Nakakapasok naman pala sa bahay niyo eh. Pag po wala dito ang mama ko at saka ang tito ko, yung lola lang nga nandito. Ay, yung lola mo medyo okay. Okay, yung lola ko po kasi lola lang po siya ng mga kapatid ko. Hindi ko siya kaano-ano.
Labo. Mayaman ka, may extra ka loan. Hindi mo kasi, magkaiba po kasi kami ng father ng mga kapatid ko. Okay. Eh, di, yun po ay nanay ng father nila. Okay. Sige. Nagets ko naman Yun po, eh. Extra ka lola yun talaga. Eh, di yun. Tapos po, pagkatapos mag-lunch, sabi niya, uwi muna siya kasi inaantok siya. Oh. Tapos sabi ko, ba't hindi ka pa dito matulog? Okay lang naman. Tapos sabi niya, nakakahiya kasi. Sabi ko, sige, ikaw. Tapos, after 15 minutes po, bumalik siya. Tapos sabi niya, nasa kanila yung girl, yung nanggugulong girl. Tapos po, parang sabi niya sa akin, kailangan natin mag-online, ganyan. Sabi ko, bakit? Tapos mag-online, nakita ko, dun po sa FB niya, may nag-upload ng mga picture nila na selfie na magkasama sila, ganyan. Ano naging paliwanag niya? Yung bang, teka lang, yung pictures ba na in-upload ay recent, ate, o matagal na? Sabi niya matagal na, pero mukha po naman po siyang recent eh. Ay, siya. Lumalabas siya. Ate, ay siya. Baka ikaw ay magulat dyan at masaksak mo siya ng balis. Oh. Matanggay niya. Pero po, di yun. May nag-comment po. Nag-comment yung asawa ng pinsan ng boyfriend ko. Tapos sabi, wala na kayo ni Angela. Tapos bigla po may nag-reply, katabi ko yung boyfriend ko ng time na yun. Dito sa bahay namin, sabi niya, ang sabi dun sa reply, wala, pinagsasabay-sabay naman niya ganyan talaga. Tapos, ang ginawa ko po is kasi pareho, iisa po kasi kami ng password ng boyfriend ko sa FB. So, binuksan ko yung FB niya. Pagbukas ko ng FB niya, dinilit ko yung mga pinost niya. Pinost nino? Kasi po yung girl daw po pala yung nakalagin sa FB niya nung time na yun. Bakit alam nung girl yung Facebook niya, di ba? Amin natin sa clear connection, ate. Kasi po, di ba sabi ko nga po, nakakapunta freely yung girl doon. Kasi nga po, matagal na niyang barkada yun. Naging kaibigan siya ng tita ng boyfriend ko. Yung tita po ng boyfriend ko kasi is, hinahiraman niya dati ng phone para mag-FB. Kasi po, daming sir. Kasi po before, yun ang mas magandang phone na gamitin para pang contact sa akin nung nasa ibang bansa ako. Nagpunta kayo bansa? Opo. Ang ginagawa mo dun? Last year lang po. Ang ginawa mo dun? Nag-visit lang po sa family ng dad. Ano ba yun? Saan ka ba siya nagpunta? Australia po. Australia? May kangaroo ba talaga doon? Opo. Oh my God. Actually, kung nasasagasaan lang po siya sa highway ng Canberra. Talaga? Koala bears meron? Meron po. Aborigines? Ay, hindi po. Meron po, pero hindi ko po sila nakita. Talaga? Did you reduce? Po? Wala. Ako na nakakaalam nun. Sumabang tarotot yun. Talaga? Anyway, sa atin. Ano tanong mo sa akin? Yun po. Kasi nga po ganun. Nung sinabi ko po yung nangyayari, kasi nga po, nanggugulo na naman yung girl from before. Kasi po, kumbaga, pag po may ganitong problema, meron din naman po akong mga circle of friends. Tapos ina-advise nila sa akin na, grabe naman, wala, tawarin mo pa yan, naulit na naman. Nangyari na before, di ba? Tapos nasabi po nila sa akin. Ikaw ba naniniwala ka na, kasi ate ganito, Angela, I'm not discriminating anyone here. Hindi ko rin lalaitin yung boyfriend mo. After all, hindi naman sukatan ng pagkatao yung anak buhay na ginagawa natin. Opo. Alright. Kung security guard siya, napakarangal ng trabaho niyan. Di ba? And on the other hand, hindi ko rin ma-blame yung family mo for wanting a guy with a better, di ba, with a lot better income sa income niya. So siguro ganun yung dating nito, I'm sure kung security guard yung jowa mo at kumikita ng 200,000, okay lang sa pamilya mo yan. Di ba? Tama, mali. Ang sinasabi ko lang, your family, your mom, your tito, hindi sila masamang tao. They just want what's best for you according to their own standards. Diba? Walang masama doon. But then again, ate,
iniisip ko, ano ba yung pwedeng motibo ng girl para i-claim na asawa siya or karelasyon ng jowa mo? Di ba? Kung wala namang hahabulin sa jowa mo, hindi gwapo, hindi mayaman, ano meron? Di ba? So, ang dating sa akin kasi parang may katotohanan. Ito, assumption ko lang ito, ano? Hindi ko man galing magsuspecha. Kaya lang, there is no justification kung bakit may magkiklaim na jowa niyo yung boyfriend mo ate. For what? Diba? Kasi constant and consistent. 2 years ago, bumalik ngayon. Ibig sabihin natin, from 2 years ago hanggang ngayon, hindi naputol yung communication nila. Hindi ko nga po alam. Kasi That's not a good sign. Kasi jowa ka di ba? For 3 years now. Kung hindi, tinanong kita kanina, how well do you know your boyfriend? Kilala mo ka mo? Sure ka ba talaga? Diba? Kasi walang paliwanag ate kung ano ba talaga etong babaeng ito sa buhay niya. Wala eh. Diba? Tama? Opo. Walang malinaw na connection, na ano paliwanag sa connection nila. Kasi nung nagpunta nga po dito yung girl, dito rin po yung boyfriend ko, pinagtabuyan niya po ng boyfriend ko eh. Natural, may maririnig ka eh. Ano ba ito? Ex ba niya ito na nagbabalik sa buhay niya at ayaw na niya? Na anakan ba? Wala po talaga. Wala po. Yan ang alam mo o yan ang sinabi sa'yo? Ate, sure na sure ka dyan? Kasi kung sure na sure ka, ganito, wait lang. Angela, kung sure na sure ka na wala talaga, why even call my show? Ikaw ang unang magtatanggol sa boyfriend mo. And it's very, very evident ate na ikaw mismo ay duda sa kanya. Di ba? Ano ba ang question mo? Ano ang scientific name ng gomela? Ano ba tanong mo? Hindi ko po alam kung ano po talagang paniniwalaan ko. Hindi ako yan. It's not going to be me who can give you an answer. Ikaw naman yung kasama niya araw-araw kasi pag mahal mo ang tao ate, kahit anong paninira ng buong mundo sa kanya, mahal mo yan. Di ba? And you're the first one, di ba, na magpapapugot ng ulo ay pagtanggol lang yung taong mahal mo. Kung naniniwala ka sa kanya. Pero malinaw dito ate, you don't even believe your boyfriend. Am I right? Am I accurate? Right? I'm sorry, thank you. Actually po, sa sobrang galit ko po nun, ang sabi ko sa kanya, nung gabi, nung pagkatapos na nangyari, kasi magkausap po kami sa phone, sabi ko, kaya kung i-try natin muna na, kahit 1 week, wala muna tayong communication. Ang sabi niya, hindi ko ka. Opo, umiyak. Ito ba kang paniwan? Umiyak po Hindi siya. ko kilala yung babaeng yun. Ang totoo niya, hindi yung tao. Siyang malaking kangaroo. Malamang ate. Sabi ko, hindi ko naman sinasabing mag-ihiwalay tayo. Ang akin lang, pahupain lang natin to. Grabe kasi. Kasi di ba, imagine mo for that girl, di ba, para puntahan ka sa bahay ninyo. Ano, for nothing? There has to be an intention. There has to be di ba? It has to be a fight for a cause. Ano ang meron? Ano kaya ang pinaglalaban ng girl? Kasi kung wala lang, ang pogi naman ang jowa mo. Wala pa kang gumawa sa akin yan. May tsura naman ako, Chos. Pero bakit diba? I mean, manggugulo lang siya. Maliban na lang. For an interval of a few years. Di yun ang point. Maliban na lang kung meron talaga siyang pinaglalaban. That's my point. Diba? Because for that girl, ate, to dress up, diba, and gather her guts, ate, and go to your place kasi alam niya nandun yung guy, upload pictures. Pag connect mo yung dots, diba? At hindi ito one time, it happened 2 years ago. Maybe in a different setting, pero it happened 2 years ago. The point is, kung gagawin niya yung babae niya natin, yung ginawa niya, she did, the point is, what's the point? Ano point niya? There has to be a point. Ang gulo ng point na to. Actually, tinetext siya before kasi ang sabi ng girl, kasi sinasabi naman po sa akin ng boyfriend kapag nagte-text sa kanya yung girl. Ang tanong ko sa kanya, paano nalaman ng girl yung number mo? Sabi niya, hindi daw po niya alam. Imposible kasi ate, lalaki ako. Patensya ka na ha. Hindi ko alam kung totoo ba yung asawa siya ng boyfriend mo o baka ginawa ng boyfriend, pinaasa, pero hindi po pwedeng wala lang. That is the last thing that I would believe. Hindi po pwedeng wala lang. Meron.
Meron yan. Meron yan natin. Imposibleng wala. Pero kung sakaling ang meron, Papa Jack, is it okay na ipaglaban ko? Sorry ate, niloloko ka na eh. Alam mo kung saan ate? Kasi walang masama dito ate kung aamin yung boyfriend mo. Kasi kung kwento, lahat na nagkakamali. Kung kwento natin dito, Papa Jack, boyfriend ko nakagawa ng pagkakamali at hiniwalay niya, nagbago siya, humingi ng tawad, ginugulo pa rin kami. Ipaglalaban ko ba? The answer is a big yes, kung mahal mo, tama. Pero hindi ganun, hindi siya umaamin. At mahirap, mga kaibigan, patawarin ng tao kahit willing humingi ng tawad na hindi umaamin sa ginawa niyang kasalanan. Diba? He has, ate, or he needs to admit, ano ba yung meron sila? Hindi, kasi imposibleng wala, kagagawa niyan. Diba? That's ludicrous. Ano din ludicrous ko? Ano ba yun? Ludicrous, di ba tao yan? Ludicrous yun. Ano, ludicrous. Tinan mo, hanapin natin. Ludicrous. Anong sabi? Mali yata ako dun. Minsan may pagkatanga ako. Luda. Ayan o, ludicrous meaning. It means rapper. Hindi, meron meaning. Ludicrous. Meaning. Diba? Amusing or laughable through obvious absurdity. Diba? Incongruity, exaggeration, eccentricity, meriting derisive or derisive laughter. Hindi ko alam magbasa ng ganito. Basta hindi ka panipaniwala. Paano ba ang ludicrous atin? Uy, nakakita ako ng ilipad, lumilipad. Oh my God, that's ludicrous. Yun. Diba? Katawa-tawa. Diba? It's a complete BS. Yun. Yun natin ganun. Nakakita ako ng bird! Ano si bird? Nakalaylay, malungkot. That's not ludicrous. That's your honest. Diba? Ate, ang tinatanong mo sa akin, Papa Jack, ipaglalaban ko ba? When you ask me the question, ipaglalaban ko ba? Sino ba kalaban mo kung wala naman siyang inaamin? Naintindihan mo? Isa pang tanong, Papa Jack. Ano ba yan? Ano? Wala namang kay Chandler. Kasi nga po, di ba, tinatanggi mo talaga. Oo. Is there a possibility na, Totoo? Sinasabi niya hindi. Wait let me categorically, ate, try to understand your question technically. Sorry, redundant yun. But if you're asking, is there a possibility? Diba? Ang tinatanong mo, is there a possibility? Of course there is. Diba? Is it impossible? No. So there's possibility. Class, bring out your books. Welcome to our subject, semantics. Galing ko. I crush myself. Diba meron talagang possibility, ate? Diba? Yun nga, kung may mapaliwanag ng girl na yan, ate, o ng boyfriend, anong motibo ng girl? Kamukha ba ni Alden yan? Diba? Kasing rockstar ba yan ni Digong ngayon? Kasi mga kaibigan, for all we know, diba? Few months ago, diba? The biggest name online is Aldab, mga kaibigan. It's still a big name today. Diba? Pero campaign election, the biggest name is Duterte. Diba? Para, walang dahilan, ganon? Papa Jack, Aldab ka ba naman? Kagaya ko ngayon, dimples ni Alden. May text daw po kasi sa kanya yung girl. Before po nangyari yun. Sabi, alam ko na naligal kayo sa kanila. Kaya ang swagay. Ikaw babae ka. Ikaw ba magwawala ka ba sa bahay ng ibang babae, ate, para ipaglaban kunyari yung karapatan mo sa isang lalaki nang wala kang dahilan? Ikaw sumagot. Hindi po. Oh, that's the point. The point is, what's the point? Pero Papa Jack, ano yung girl eh? Medyo, Hiwalayan mo na. Hiwalayan mo na. Ayoko lang. Hiwalayan mo na. I'll give you a very quick answer to your question.
Hiwalayan mo na. And you're gonna do this right now. Walang kinalaman yung pagiging security guard niya dito, ate. Walang kinalaman. But this is absurdity. Galing. Gamit ko yung nabasa ko. Di ba? This is absurdity. This is incongruity, ate. Incongruity in Tagalog ay hindi naaayon. Galing ko, Oh my God, I crushed myself. Crush ko sarili ko. Ate, makikipag-iwalay ka ngayon. What's this guy's name? I love Yes, seryoso ako. Nagpapaloko ka, ate. Ganito, madali lang naman tayo. Kung aamin yung lalaki niyan sa'yo, diba sabihin niya sa'yo na kasi naging jowa ko, inabang tayo, pero nagbago na ako, nagsisisi na ako, patawarin mo ako. I'm sure madaling patawarin niya. Nagdamamin eh. Eh ano pinapatawad mo dito? Walang inaamin. Ano, gusto mo lang maniwalang hinahabol siya ng girl for no reason? Yung totoo, ate. Totoo lang ha, real talk oh. Ano na oh. Liwanan mo na yan. Go to Australia and learn how to play or use the didgeridoo. Liwanan mo na yan. And you're gonna do this right now. What's this guy's name? Alihan mo, naiinis na ako. Ano? Sabi ni Angela, bad trip naman, mahag ako may jowa. Pagkatapos ng tao ko, wala akong boyfriend. What is this guy's name? Alihan mo. Ayawa mo siya. Yes, I'm serious. Nagpapaloko ka dyan. Di ba? Malinaw, 2 years ago, nilaloko ka na niya. And honestly, if you come to think of it, alright, Angela, bago pa makagather ng guts yung girl na yan 2 years ago na awayin ka, matagal na yung relasyon nila nun. Kasi hindi gagawin niya ng bagong jowa lang. Sige na. Pero papalit mo. No! No! You called my show, ate, because you wanted to have an answer. Because you believe, whether you tell me or not, you have a stupid boyfriend. Whether you tell me or not, kahit magpakabait-bait ka sa akin, ate, maliwanag sa utak mo, ate, yung linyang tinanggap kita kahit ayaw ng family ko sa'yo, pero niloloko mo ako. Tama ka mali? Tama. Pero ang ending, mahal mo kasi, pero ginagago ka. Bakit? Gago ka ba? Dapat mapayag ka. Say goodbye now. Ilaan mo ang sarili mo sa karapat-dapat na lalaki. Yung mga kahawig ko, ganyan. Mga gantong datingan, te. Yung kahawig ni Brian. Yan, ni Benjo. Ganon, ha? Kilala mo sila? Ha? Kilala mo si Brian at si Benjo? Hindi. Ako din eh. Hindi ko naman kilala yung mga yan. Bakit ko na naman sila? Wala lang. Sige na. I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Go ahead. Sorry po kami. Ha? Sorry po kami. For turning a blind eye. For allowing this guy to be to become worse. Sige na. Say sorry, thank you, and goodbye to this guy. Can I just say something muna po, Chuck? Okay. Ano yun? Nung nagsimula kasi kami, I was at my worst eh. Ha? I was at my worst nung nakilala niya ako. So? Worst na ako kasi yung girl na noon, pero ngayon hindi na. So? Ako yung girl na I meet up with guys. And when I meet up with guys, I don't bother to know their name. But we do something na hindi naman dapat ginagawa. And then I just forget the guy.
So you F around. Opo. So, But not for the pleasure with, but kasi po noon lang, parang galit ako sa mundo. Tapos, so, ginawa ko siyang, ate, are you telling me just because ganun ka dati and he was able to bring out your best, ate, and your full potential as a good person, doesn't mean you're gonna allow this guy to treat you, ate, the way you were? Eh, yun pala eh. Bakit ganun pa ng trato niya sa'yo? Ginagago ka niya. Whatever happened before you met this guy is none of his business. Diba? Honestly, minsan masakit yung nakaraan ng partner natin, but that's none of that's none of his business, ate. Measure ng love yan. Mga kaibigan. Kayong mga may jowa, babae mo lalaki, nakikinig natin mga kaibigan, ang concern nyo lang, di ba, from the 0 hour na nag-meet kayo and, di ba, forward, that's it. Ano man ang nakaraan ng taong mahal mo, that's none of your effing business. Makipag-iwalay ka ngayon. Makikipag-iwalay ka ngayon, naiinip na ako, naiihi na ako eh. Ano ba, ate? Naiihi na ako, huy. ano, Naiihi na ako. Sige na. Game. ano yun? Tapos siya, Say sorry, thank you, and goodbye. Do it now. Hindi ko alam pa ba siya kung gising tayo. No, I just want you to know to word it out here. Game. Game. Ah, ang baho ah. Game. Sorry for being, No, start with his name. hmm, Ano pangalan ho? Pakilakas ho. Pangalan. Jmar po. Ha? Jmar po. Jmar? Ha? Opo. Okay, game. Um, Jmar,
Ulit from the top. Pakitagal. Hindi ko na-get eh. Yun lang, ano. Madali magpatawad ng tao, kung mahal mo naman, di ba? Yung taong alam ko anong inihingi ng tawad. Sorry mga kaibigan, eh. Di ba? I am sure this guy deserves your love. Di ba? By all means. But the point is, di ba? You wanna forgive him for something you don't even understand. Mga kaibigan, if we try to forgive someone or something, di ba? Committed against us, mga kaibigan, that we don't even understand ano ba yun. It's not actually kabaitan, it's stupidity. Because when we forgive someone, when we say sorry and we forgive someone, there's a lesson to be learned. Anong lesson nito? Nagpapatawad ka na hindi mo alam kung ano kasalanan. Ang tawad yan ay kag. Alam mo yung kag? Hindi po. Kagaguhan. Makapag-joke lang. Walang kakwenta-kwenta. At saka cat. Ano po? Katarantado. Sorry. Bakit mga jokes sa love Reggie pag itong oras? No? Walang kwenta. Pasensya na ha. Okay lang. Wow ha, para kinonfirm mo ha. Magka-bad trip din kayo eh. Salamat sa pagtawag ha. Thank you rin po, Papa You Jack. deserve a better guy. If he can be a better version of himself, why not? Maybe you deserve him. Diba? But then again, I'm trying to tell you right now, ate. What you learn when you try to fall in love, when you love someone is your threshold sa pain. Sometimes we get hurt, mga kaibigan. When we are in love, we get hurt, di ba? And we surprise ourselves that, uy, kaya ko palang pagdaanan yung ganitong kasakit. Tama, di ba? Na nung hindi ka pa nasaktan ng ganitong kasakit, hindi mo alam na kaya mo. Do you agree? Di ba? And you learn forgiveness, di ba? We learn forgiveness, mga kaibigan, to the point that it breaks our standards, di ba? It defies our logic. What's acceptable and not acceptable. That's what you learn. And most of all, mga kaibigan, when you fall in love, you learn to turn a blind eye. But then again, on the other hand, it's wonderful to turn a blind eye, forgive a person, diba? And endure pain for the right person. Ang pinakamasarap gawin pag nagmamahal ay magpakatanga. Tama? Kung karapat-dapat naman siya. Maliban sa Campbell or ibang pasarap din yun. Singit-singit ko lang. Para kung tanga ngayong gabi. Pasensya na kayo, nagdadaanan lang din, ano? Maraming salamat sa pagtawag. Thank you rin po, Papa Jack. God bless you, ate. Thank you po. And I wish her happiness soon. God bless. Good morning, Angela. Good morning din po, Papa Jack. Bye-bye. Cadet of Papa Jack. My caller tayo, our first caller for the evening, mga kaibigan. We have Melly ng QC. Hello po. Hello po. Good evening Good po, evening, Papa Mami Jack. Melly. Maligayang Opo. pakikinig po. Good evening po, Papa Ilang taon na Jack. po? Ilang taon na po? 47 na 47 po. Opo. At taga saan po sa QC, Mami? Di, sa may Commonwealth. Commonwealth. Saan po malapit sa Commonwealth? Sandigan po. Sandigan. Tawid ng Sandigan o mismong Kahileran Sandigan? Kahilera po. Kahilera. Opo. Sa may COA. Opo, dyan po ba? Alakapak. Sige. Papa Jack. 47 na po kayo. Opo. Parang hindi naman halata. Oh. Tanda na po, Papa Hindi ka Jack. matanda. Ano ka ba? Kalabaw lang ang tumatanda. Kalabaw ka ba? Papa Jack. Hi, Mami Melly. Mami ka na ba? Mami ka na? Ha? Hindi pa po, kasi hindi po ako nanganak, Papa Jack. Eh. Hindi. Pero may asawa ka. Opo. Sige po. Ikaw ay may love problem. Ganun na po, Papa Ano tong Jack. bagong pag-ibig ito? O ano, paano ba? Hindi ba, Papa Jack? Pangalawang tawag ko na po sa'yo to, Papa Jack. Talaga? Pangalawang tao? Kung naalala Ano niyo ba po yan? yung tumawag ako doon, nasa hospital po ako nung Papa Jack, yung naalala niyo po yung may tumawag niya sa, yung bagong naoperahan sa orthopedic po.
Hindi ko na maalala, Mami. Sabi niyo po kasi, balitaan ko po kayo pag, Sorry, Mami, pero sige po, may balita. Kasi, Mami, bihira ko makaalala lately, oo. Parang ako, Mami, parang ang dating sa akin, pag Paski, nakalimutan ko na, gano'n. Papa Jack, 4 years na po yun nakalipas. Ay, pero wala pa rin nagbabago sa'yo, Papa Jack. Opo, ganun pa rin po ako, overweight pa din. Gabi-gabi pa rin po akong nakikinig sa'yo, Papa Jack. Mami, ano nang balita sa'yo ngayon? Ano po, Papa Jack, di ba po yung kwento ko po sa inyo noon na, di ba may, nagkasakit ako sa buto, tapos that time, nagluloko din po yung asawa ko. Tapos yun, wala po kasi kami anak, Papa Jack. Ito ba yung taga-Tarlac? Hindi po. Nag-iimbento ko, hindi ko maalala kasi. 4 years ago. Hayaan nyo na lang po, Papa Jack. 4 years na po kasi yun pero, opo, tapos, po, Papa Jack, yun po, nung time na yun, nasa hospital ako, nanganak yung girl niya. Tapos payo nyo po, ang tanong ko po sa inyo noon kung hiwalayan ko na po ba siya, pero yung advice niyo po sa akin noon, Papa Jack, na sa sitwasyon ko, wag ko muna siyang intindihin kasi that time, Papa Jack, almost 1 year po ako doon, Papa Jack, nakaratay po, pero sa awa po ng Diyos, nakalakad po ako, Papa Jack. Okay. Opo, tapos nung nakalabas na ako sa hospital, so, dinadala yung baby sa amin. Tapos, wala naman ako magagawa, Papa Jack. Tinatanggap ko na lang. Kumbaga, bisita-bisita lang naman kasi yung girl na yon may asawa din, may mga anak. Kasi, nung time na yun, Papa Jack, akala ko, kaya tinanggap ko pa rin siyang buong buo kasi akala ko baby lang yung hinahanap niya kasi na kami noon, Papa Jack, mga 11 years na kami nung kasal noon, di pa kami nagka-baby. Tapos plus pa, nagkasakit pa ako, di ba? So, tanggap ko, Papa Jack, buong buo noon. Tapos, inihiram namin yung bata, patago kasi bawal nga din malaman doon sa kabila kasi may pamilya nga din yung babae. Ganun yung sit up namin, Papa Jack, kung anong kailangan ng bata. Pero 4 years na rin yung bata ngayon, Papa Jack, na pamahal na sa akin. Tapos, kanina po nakatirang bata? Doon po sa nanay niya, pero hiniram-hiram lang namin, Papa Jack. Tapos sinusuportahan din namin. Tapos, kasi tanggap ko na nga, Papa Jack, pinatawad ko siya ganyan-ganyan. Tapos, Papa Jack, ganun pa rin, Papa Jack, may mga nababasa pa rin akong mga text sa iba naman, ibang girl naman, hindi lang isa, dalawa, ganon. Pero ini-ignore ko lang, Papa Jack, kasi inisip ko, natanda naman na ako. Intindihin ko lang siya hanggat makakaya ko. Tapos itong last December 26, after nung Christmas, may natuklasan na naman po ako. Tapos hindi ko na lang masyado ibanggit, Papa Jack, pero yung girl na yon malapit lang kasi sa amin. Opo. Tapos yun, may asawa naman. Tapos nung time na yun, pumasok siya noon. Opo. Tapos yun. So hindi pa po alam ng asawa ng babae? Hindi. Tapos parang bago pa lang sanang niya yun, Papa Jack. Tapos nagsumbong yung girl sa akin. Tapos sinabi daw niya doon sa asawa niya. Tapos ngayon nagagalit yung asawa niya. Nung time na yun, siya na talaga yung hindi na pwedeng umuwi sa amin. Kasi nga may na siya, may nagagalit sa kanya-kanya. Galit na galit yung asawa. Tapos wala na akong magagawa, Papa Jack, kahit nung mga nakaraang mga nakalipas na may mga pagkakamali siya, pilit kong tinatanggap kasi andun na nga, Papa Jack, mahal ko siya. Although kahit minsan hindi ko na kaya, sabihin ko, iwanan mo na lang ako. Mas pipiliin ko na lang na mag-isa ako kaysa ganito, ganyan. Tapos, ang napagtatakaan ko ng Papa Jack kasi ayaw niya akong iwan, Papa Jack.
Pero kung talagang love niya Kasi ko, po mapapayag ka naman sa setup na gusto niya kahit masakit sa'yo, ba't kanya iiwan? kaya nga, yun na nga, hanggat na realize ko pa ba Jack, na parang, yun na naisip ko, siguro nagstay na lang siya. Kahit, kasi kung mahal niya ako pa ba Jack, ba't niya ako sasaktan, di ba? Parang, Actually po tagal-tagal na yun dyan. opo, tapos ito nga nung huling pangyayari Papa Jack, siya na talaga yung parang, siguro si Lord na rin yung gumawa ng way na mawala siya sa buhay ko kasi parang pasakit lang naman di ba po? Tapos, ayun, tinext ko siya, wag ka nang umuwi dito kasi ganyan. Hindi ka na talaga pwedeng umuwi. Tapos, hindi na nga siya umuwi, Papa Jack. Tapos, nakiusap siya sa akin ng mga gamit niya. Binibigay ko kung anong kailangan niya, Papa Jack. Okay. Pinapahatid ko pa. Kasi Saan po syempre, siya nakatira ngayon? pagkakaalam ko po, nangupahan lang siya, Papa Jack Ito lang sa malapit-lapit lang din po. Okay. Tapos, Sila pa rin ba ng babae? opo, Papa Jack. Kasi may anak sila, Papa Jack So magkasama sila sa isang bahay. Hindi naman po siguro kasi Yung Hindi babae po. po ay, di ba, nabisto na ng asawa? ay iba yun, Papa Jack. Iba na to. Yung mama nung baby, yun. Pero Hindi na sila. hindi na, parang may connection na lang sila Dahil sa tungkol bata. popo. So sa madaling sabi po, etong asawa mo Huli. ay meron na kalibin na iba. Opo. Pero sabi naman nila wala naman daw. Ganon. Tapos Pero di ba, mami, kasi just for the fact alone na na umalis siya, edi parang, di ba, ano bang hinahanap niya pag ganyan? kaya opo, yun na nga po Papa Jack tapos ngayon Papa Jack nung mga by January ito namang let go ko na, tanggap ko na wala na nga talaga siya kasi kung talagang may pa siya sa akin Papa, di ba sinusuyo niya ako kasi minsan kasalubong kami, alam naman niya number ko, di ba? Nagkakasalubong kayo? Opo, minsan Papa Jack. Opo, kasi malapit lang wala na talaga Papa Jack. Tapos, ito yung may panibago kasi i-share ko sa Papa Jack. Sige po. By January, Papa Jack, naggamit kami ng Facebook, yung kaklase ko. Na may love life ka na rin. Nung high school. Yan na. Hindi Ito naman yung naantay ko oo. Ito yung Papa Jack. Pero, sa loob ng 30 years kasi Papa Jack, mula nung graduate kami ng high school, kabatch ko po siya. Nung January pa kami ulit din nagkakakwentuhan pero through Facebook. Tapos Papa Jack, ito na ngayon Papa Jack, hiwalay din siya sa asawa niya, parang same situation. Tapos yun na nga, nagkaligawan. Mami, ano ko lang wala ka ng karamdaman ngayon. Wala na po, Papa. You are completely fine. Opo, Wow. Papa Jack. Pag-ibig ang sagot sa lahat. Sobrang Talaga yan Sobrang blessing, Papa Jack na po. Sige. Tapos, ito namang, Papa Jack, sobrang bait niya, Papa Jack. Tapos, inisip ko nga, Papa Jack, kung mali ba yung pinasok ko, yun yung tanong ko sa iyo ngayon, Papa Jack. Mami, kung ganito, kung tama, hindi ko alam. Kung mali, hindi ko rin masabi sa'yo. Kasi, di ba kasal ka sa mister mo? Opo. Mami, I am not here. Teka lang pa, nag-i-echo tayo, mami. May radyo bukas ba dyan? Wala naman po, Papa Jack. Oo. Nag-i-echo tayo. Ayan. May dingding ka pong katabi. Opo. I-break niyo muna yung dingding. Layo po muna kayo dyan. Nag-feedback po tayo. Alright, gano'n, mami, Mami Melly. Opo. Alam mo, ganda. I am not here to tell you na to break the law, Kasi siyempre kasal ka, di ba? Opo. But I think anyone would understand that you've suffered enough. Opo. Sobra po, Papa Jack. Malinaw naman, mami, na the marriage is not functioning, Although sabi natin, mga kaibigan, pasensya na po, na hindi naman tama na sabihin ko sa'yo na Hindi na nag-work. hindi Talaga? naman tama sabihin ko sa'yo na sige na, jumawa ka na.
Diba? Opo. Para kay kumali, di magiging masaya ka naman kasi you've suffered enough pain. Opo. Yung ganito po, Mami, kayo mag-asawa, mga kaibigan, this is the reality of a married life. No? Kayo mag-asawa, kinasal kayo. Opo. Sa lahat ng pinagdaanan yung taon, Mami, you suffered so much. Sobra po, Alright. Papa Jack. Kahit kailan hindi magiging tama na ginantihan mo siya by having another guy. Tama, mali? Opo. Hindi magiging Hindi tama. It will always be wrong. Para maging malino tayo. Opo. Tama, Mami, di ba? Pero ang reality, mga kaibigan, ng married life is this. May mga mag-asawa, mga kaibigan, na kinasal na mas gusto nilang bumili ng bigas kaysa magpaanal. To follow the, diba? To follow the law. Opo. Diba? To obey the law, mga kaibigan. Nagpaanal nga kayo, mga kaibigan. Ala naman kayo mambayad ng Meralco bill. And nung nakaraang linggo, may nabasa ko sa Facebook, merong panukala ng libreng annulment. Let's face the reality here, mga kaibigan. Diba? Opo. We can marry in the Philippines, diba, for 2,500 pesos. Kaya kasalang bayan sa atin eh. Walang hiwalayang bayan sa atin. I mean, Mami, ganito, I know that a lot of people would raise an eyebrow or two sa akin dito. But I will tell you this, Mami. Follow your heart. You've suffered enough pain. Diba? This guy, yung husband of Mami, caused you so much pain already. And now, here we are, another guy, diba, is coming into your life. I'm not telling you to go ahead and be wrong. I'm telling you to go ahead and take your chances. Because honestly, Mami, no one can give you that kind of feeling. Diba? That kind of atmosphere na may nagpaparamdam sa'yo again na you are needed. Someone is careful enough not to hurt your emotion. Opo, Diba? Papa Someone looks after you. Someone is asking you, nagkumain ka na ba? Hindi ko alam bakit kailangan paalala pa yan. Bakit? Nakakalimutan ba ng tao kumain? Tama talaga yung Papa Diba? Jack. Opo. Yung kinikilig ka ulit. I mean, you are 47 years old. Opo. Hindi na ito yung para kakatihan. Sorry for the term, ha? Hindi na ito yan eh. Opo. Diba? This is companionship. Opo. And your husband is not there. He abandoned you. He abandoned you. Hindi ko alam kung mayroon bang paraan sa batas sa ganito. Sorry, hindi ako abogado, mga kaibigan, ha? Pero anong gagawin ng isang babae? Halimbawa, ganyan yung isa nakabuntis ng iba. Diba? Tapos walang pampaanal. Anong gagawin? Hindi ko alam. Kung ang pera sakto lang pambayad ng Maynilad. Let's face the music here, mga kaibigan. Diba? Filing for annulment is actually business here. May presyo yan. Magtanong kayo. May presyo yan. Ikaw wala kang daang libo. I heard ganon. Wala kang Meralco bill, pambayad ng Meralco bill. Mami, ganito I will be safe. After all, I have a job here. Pero I will be safe. Kung tinatanong mo sa akin, Papa Jack, okay lang ba na merong guy sa buhay ko ngayon? I say, go ahead and follow your heart. It's very rare, mga kaibigan, at the age of 47, Mami Melly, that you will be given the chance to go ahead and find someone who can make you feel what you feel right now. Yung kinikilig kayo, kala mo high school ka ulit. Yung tipong sophomore ka ulit, no? Kung lang na mag-uniform ka ng pang-estudyante. Oo nga po, Papa Jack. Diba? Opo. Pero Mami, may hihilingin ako sa'yo. Opo. At least, go to your husband and tell him. Tapos na po, Papa Jack. Nagsabi ka na sa kanya? Opo. Ano sabi niya? Sabi, parang practical lang din sa kanya, Papa Jack. Kasi sinabi ko sa... Kumbaga nag-appear na lang. Appear, okay na to. Parang, Papa Jack, sinabi ko sa kanya. Kasi nung that time na yung Papa Jack, nung bumisita dito kasi, bumaba kasi siya, Papa Jack, kasi seaman. Tapos, bumisita siya dito. Parang hindi ako sanay, Papa Jack. So, tinext ko siya. Pero nagpaalam ako doon sa yung classmate ko nga. Sabi ko, pwede ba makikita ako sa kanya? May sasabihin lang ako. Tapos sabi niya, okay. Kung maganda naman yung ko daw. Yung, ang tawag niya, Papa Jack, yung kung sa Bisaya pa yun, yung taras. Ano yun, Mami? Yung maganda naman yung intention ko.
Okay. So, pinayagan niya ako. So, tinext ko siya. Tanghali pa lang. Sabi ko, pwede ba tayo magkita? Tapos, hindi siya nagre-reply. Kasi, nung that time na yun, Papa Jack, nung umalis siya, tinext niya ako noon, Papa Jack, na wala daw habulan. Sabi, Tarasi plan. sinabihan niya sa akin. Tapos baka, kaya hindi siya nag-reply nung time ni Papa Jack. Baka akala niya, habulin ko siya, magkikigulo ako. Pero hindi siya nag-reply. Tapos, tinis ko pa siya ulit. Sabi ko, makipagkita ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manggulo sa'yo. Hindi na ako maghahabol sa'yo. May importante lang bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Noon, saka siya nag-reply, Papa Jack, na tungkol daw saan. Sabi ko, basta magkita na lang tayo. Sabi niya, pag off daw niya pag gabi. So, nagkita kami. So, madaling sabi po, shortcut po tayo. Alam na po niya. Alam na po niya, Papa Jack. At okay naman siya. No violent reaction. Naman po, Papa Jack. Kailan ka po huli nakipag-date sa bago mong love life? Sumakay po siya agad, Papa Jack, eh. Sino po sinakyan niya? Sa barko. Barko. Okay. Kala ko may sinakyang iba eh. Opo, tapos Sige po. Tapos, ngayon, Papa Jack, yung kasi, Papa Jack, yung classmate ko na yun, may asawa din po kasi, pero hiwalay na rin sila, Papa Jack, kasi maliliit pa daw yung mga anak nila. Habang nasa barko siya, hindi nakatiis yung asawa niya, nag-asawa ng iba. Labo-labo na. Opo, ganun nga po, Papa Jack. Ngayon, Papa Jack, Scramble. yung pinaka-problema ko po, mabait naman talaga siya, Papa Jack. Sobrang malalahanin, basta mabait po siya, Papa Jack. Pero, Ngayon, ano po yung pero? Ngayon, Papa Jack, Apo. dalawa na lang yung anak niya nag-aaral, pero graduating na. Oo. Tapos yun na lang yung sinusuportahan niya. Tapos, syempre, hindi na siya nagpapadala ng allotment doon sa asawa niya. Kasi may asawa na eh. Tapos yung pinapadala niya kasi ng allotment noon, kuya, yung panganay niya anak ay nag-asawa na rin. So, ngayon, ang ginawa niya, nag-self allotment po siya, Papa Jack. Ano po yung allotment? Yung sa sweldo niya po, Papa Jack. Sweldo. Gusto ko yung mga ganyan. Yung allotment. Sweldo. Sweldo namin kahapon. Oh my God, sweldo na pala. Kahapon may sweldo na? Oh my yung God. pagkala po, Papa Jack. May sweldo na? Ginawa niya, Papa Jack. Tapos ayaw ko sana po. Ito yung pinaka-problema ko po ngayon, Papa Ayan na, Jack. sa haba ng kwento, ito lang pala ang problem. Ano ang problem? Sabi niya kasi nung inayos niya yung nung pagsaka niya sa barko, sabi niya, di ba nag-self allotment na po siya, kumbaga sa kanya papasok sa ATM niya, pero sabi niya, iiwan ko sa'yo yung ATM, tapos ikaw na bahala magpapadala dun sa dalawa kong anak na nag-aaral. Ayan, Ikaw pa ba kilala ng dalawang anak? Opo, dinintroduce din po niya ako. Nagmamano sa iyo? Opo, mga mababait naman po sila, Papa Jack. Ngayon, nakahalata naman yung asawa niya na parang nainggit. Nainggit, Papa Jack. Kaya nga ako, Papa Jack, inisip ko na lang na parang bitawan ko yung parang inatang niya sa akin na ako mag-aasikaso sa mga anak niya patungkol sa financial. Oo. Dapat naman pala talaga, Papa Jack, hindi ako pumapayag, pero nakiusap po siya eh. Okay. Tapos ngayon, Papa Jack, yun ang problema ko, kung i-give up ko ba. Ano ba ang reaction ng yung ex niya? May asawa na po yun, di ba? Opo. Ano po reaction? Sabi kasi pupunta daw siya sa office kasi mag-demand daw siya, ganyan. Parang nananakot lang po, Papa Jack eh. May ganito po, ano pong tanong niyo sa akin? Ang tanong ko po, Papa Jack, na excited na ako, ano po? kailangan ko po ba siyang i-give up, Papa Jack? Kasi parang Papa Jack eh, parang ayoko talaga ng gulo, Papa Jack. Ganito po, ako, mami,
Di ba may asawa na ex niya? Opo. Kasi mami, naiintindihan ko yung kinaiinis nung ex. Kasi anak nga naman niya yun. Opo. Di ba? O, naiintindihan ko yun, mami. Mami po, para ganito, for delicadeza purposes, i-give up mo na lang. Give up ko na Oo, lang, mami. Papa Jack. I know that he asked you this favor. Maybe he trusts you enough, di ba, Opo. para mahawakan ng kanyang Opo, pero Papa Jack, po, Papa Jack, talagang pinapakita ko sa kanya, Papa Jack, na kahit 5. Mami, hindi naman yun ang Hindi issue dito. talaga. I'm sure hindi naman niya Opo. ibibigay sa'yo yung ATM na yan Opo. kung wala siyang tiwala sa'yo. Opo. Ang punto po dito, mami, hindi matatanggal sa nanay ng kanyang dalawang anak na mag-react kasi nanay pa rin yun eh. Whatever you do, mami, mas may karapatan. Kahit sa'yo mo na nag-asawa na iba yun, mas tamang siya ang tumanggap at magbigay sa dalawang anak niya Opo, ganun ng nga sustento po, galing sa Papa Jack. tatay kaysa po sa inyo. Opo. Apo. I-give up ko na lang Apo. po, Papa Kung gusto Jack. niyo ho, ibigay niyo ho sa akin. Kasi kung mga allotment, Diyos ko po, iingatan po natin yan. Ano po, walang bawas. Apo. Ang pera po ay mapupunta po sa tamang pondo po ng gobyerno. Ano ho? Ganun Alam na mo lang yun po. eh. Hindi pa nga po kami nag-kausap, Papa Jack, kasi yung tumawag lang sa akin, ang nagbigay lang sa akin ng impormasyon, yung tiyahin lang po niya, Papa Jack. Kaya bago kami magkausap, at least mayroon na akong makukuha kung anong advice niyo po. Yun po ang Ngayon po advice ko, mami. sasabihin. Ibalik nyo na lang. Sabi, kasi po, mami, maliwanag naman, di ka rin komportable, di ba? Hindi po talaga, Oo. Papa Jack. Tsaka nakiusap siya. I'm sure there are other ways po para may maparating sa anak niya yung allowance. Kasi hindi talaga Opo. tama na sa'yo dumadaan. Opo, Well, yun na after nga all, po wala yung ka pa- sabi ko sa kanya, after- Papa Jack eh. Sabi ko nga sa kanya na sigurado maiinggit yung ex mo. Nabihan ko siya. Yun Mami, na hindi nga, inggit ang nangyari tawag na. doon. Opo, hindi inggit ang tawag doon, mami. Naapektuhan lang din yun. Opo. Opo. Anak niya po kasi yung tumatanggap ng pera. Hindi ko alam kung may karapatan pa rin siya kasi for delicadeza nga naman kasi hiwalay na sila. Pero mas tamang dumaan doon sa ex niya kaysa sa'yo. Hindi ikaw yung nanay ng bata eh. Kaya nga po, Ah. Papa Jack eh. Opo. Dalawang bagay pong pwede niyong gawin. Pero- Una po, mami. Po. Wait lang ho. Ano po? Kasingit ho ako. Sige. Hindi po, Papa Jack. Sorry po, Dalawang Papa bagay po Jack. pwede niyong gawin. Una po, mami. Pwede niyong ibalik yan doon sa ex niyo o di kaya ibigay niyo ho sa akin. Ako na po ang bahalang magbigay po ng allotment buwan-buwan. Papa Jack. Sige na kasi. Huwag mong ano. Ano ba yan, oh? Papa Jack, naguguluhan na ako pa. Wala naman kaming problema sa relasyon namin, Papa Jack. Yan Huwag lang. na pong guluhin, mami. Kung yun lang Yan naman. nga po, Papa Jack. Sige na, mami. Pack gunner na yan. Yun lang ba ang ano niyo, mami? Ang inyong tanong sa akin? Opo, Papa Jack. Naguguluhan. Opo, ngayon lang po talaga, Papa Jack. Kinikilig ka na naman dyan. Halaga na po. Mami Meli, Po. kung nakanta ba yung ex mo, anong mensahe mo sa kanya? Talaga, Papa Jack. Huwag na lang, no? Doon na lang sa jowa mo ngayon. Wala nang point eh, di ba? Opo. Oo, doon sa jowa mo na lang ngayon. Sa tsuwa na lang po, Papa Jack. Anong tawagan niyo po? My boo. Last night, Love lang po, Papa. Para alala ko naman si ano niyan, Papa Jack, si Vice Ganda. Diba? Oo. Yung ba ang ano, mami? If your love is strong, you need to call boo. Nag-running man challenge na ba kayo, mami? Ha? Nag-running man challenge na kayo. Po? Nag-running man challenge na kayo. Ano po yung Papa Jack? Ano ba yan? Hindi mo alam. May Intindihan mo? Facebook ho ba kayo? Opo. Hindi mo alam yung running man challenge? Hindi po. Di ba? Na ang dami na nag-upload. Alam mo na, kinaganda sa buhay nila yan. Ano ba yun, Papa Jack? Hindi ko nga din alam kung ano yung running man challenge na yan. Sige po, mami. Oh. Saan po ako mag-message, Papa Jack? Gusto niyo ho, sa nanay ko muna tapos sa jowa niyo. Pamiguling ng nanay ko, wala pa akong padalang allowance. Mamaya pa lang Sige po, mami. Hindi sa jowa niyo po. Ano pong mensahe niyo? Para po sa kanya, Papa Jack. Ano po? Love, di ba? Love po ang tawagan niyo, di ba? Opo. Sige, dali. Game. Ito ng background niyo, Ocean Deep na yan. Love. Una, Papa Jack, magpapasalamat muna ako sa kanya, Papa Jack, ha? Sige po. Alam mo, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo.
Kasi kahit minsan hindi ko naman inisip na may darating pa sa buhay ko eh. Pero kusa kang dumating, kaya sobrang papasalamat ako sa'yo. Akala ko noon hindi na ako pwedeng sumaya. Akala ko noon wala nang pwedeng magmahal sa akin, pero kahit sa eksing panahon na nakasama kita, sobrang naramdaman ko yung pagmamahal mo. Wala kang pag-alinlangan na mamahalin mo ako. Alam ko may play tayo noon, di ba? A man and a woman. Ang tanong ko sa'yo agad, kung I still remember a man and a woman, naalala mo ka agad. Hindi man tayo close nung high school, pero ngayon kita mas lalong nakilala. Salamat na dumating ka sa buhay ko. Kahit sa ganitong edad na natin, pwede pa pala maging masaya. Lahat na-appreciate ko yung ginagawa mo. Kahit nasa barko ka, pag may signal, kahit maiksi lang. Ilang araw kayo navigation, pero lagi mong sinasabi excited ka pag nakarating na kayo sa bansa na pupuntahan nyo. Salamat dahil naging importante ako sa buhay mo. Maraming nagsasabi na mahirap daw yung long distance relationship. Hindi naman pala. Basta meron lang tiwala sa isa't isa kahit malayo kayo. Pero ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo. Hindi ko man maiwasan ma-compare ka dun sa ex ko, pero dati kahit nandito pa sa tabi ko, hindi ko man lang naramdaman, mas nararamdaman kita ngayon. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa'yo, pero yung inutos mo sa akin na ipapagawa mo tungkol dun sa mga anak mo, sorry, hindi ko talaga magampanan. Kasi ayaw kong magkakaroon ng gulo. Yun naman yung sinasabi ko sa iyo na kahit kailan ayaw ko nang maging gulo sa dati mong pamilya. Kaya give up ko na lang. I guess you'd say that I've been lucky. Sorry. And I guess you'd say it's all Papa Jack. because of you.
Pwede ba mag-message ako dun sa ex ko, Papa Jack? Sige ho. My life story. Kung nakikinig ka man ngayon, For what siguro kilala mo ako. there might be. Nagpapasalamat din ako sa iyo. Masakit man yung Pain. naging karanasan ko sa buhay mo, pero hindi naman sa lahat nila wala kang nagawang tama, meron din naman. Kaya salamat din. At kahit dati, lagi kong sinasabi, pag hindi ko na kaya, sabi ko, iwanan mo na ako. Hindi mo ako iniwanan. Siguro ang Panginoong Diyos na talaga yung The time nagbigay ng paraan. we're so hard. Siguro tama lang din yun. Noong una nasasaktan ako. I made it through. Kahit ang sulok ako tumitingin, nandiyan nakikita kita. Every moment Akala ko hindi ako makamubuhay. Pero salamat. there's been a moment Sana masaya ka na ngayon sa buhay mo. loving you. Akala ko kasi noon, If anyone anak lang yung anak mo. right, my life Pinatanggap ko story. kita. Pero paulit-ulit mo pa rin akong sinasaktan. Every reason Tumitiis ko, alam mo yun. Minsan hindi ako nag-aaway sa'yo. to be there. Maging babae mo pa ngayong nakatikim ka ng sampal, pero sabi kahit salita ako nagbibitaw. Cause you're the best Mahal kita. that ever happened to me. You're the best thing. Kapag saka sakit ng dibdib ko. Ano pong gagawin natin? Kaya napatama lang ko kita. Eh, luwagan niyo po yung bra para lumuwag ang dibdib. Mami! Oo, Papa Jack. Ano na yan? Kumbaga, kasama yan sa proseso. Huwag ka nang umiyak dyan. Pasasaan ba't Kasi naaalala ko, Papa Pasasaan Jack. ba't, mami, everything will fall into proper place. Ganito, mami, yung pagtitiis mo sa asawa mo, saktong timing lang, nung napagod na siya, pinakawalan ka na niya, doon naman naging available yung jowa mo ngayon, di ba? Opo, Look at the timing, it's so brilliant. Opo. Di ba? If Papa it Jack. happened, mami, if it happened before, maybe 5 years ago, or 2 years ago, 2 years. di ba? Ang tanong kaya, mami, masaya ka kaya sa gantong klaseng relasyon? Malamang hindi, di ba? Hindi po, Papa Jack. May mga pagkakataon na when you're crying, you don't really appreciate yung dahilan kung bakit kailang umiyak ka. And then it will just make sense. And I know right now, mami, kahit sabi mo na meron ka pa rin kinalulungkot, it's making sense right now. Tama. Opo. Importante yun, mami. Like what I told you kanina, hindi po lahat, mami, hindi po lahat ng 47 years old will be given the chance. I'm sorry for it, but this is the reality. Will be given the chance para kiligin ulit. Opo, Papa Jack. Diba? Opo. Pero nga dyan, mami, high school, di kinikilig eh. Ikaw, Coronel kinikilig. Diba? So, things will happen for a sensible reason. And one day soon, mami, it will make sense. And right now, it is making sense to you. Actually, yung problem mo tungkol sa ATM na yan, mami, it's a good problem. It's not even a bad problem. Diba? There's just too much trust going on. Opo, Papa Jack, sobra. Sige, magpa-reband ka na kasi. Reband, cellophane, gano'n. Hindi naman kailangan. I-cure, gano'n. Brazilian blowout, pak, gano'n. Kailangan niya para kumitin sa salon ko. Ano ka ba? Libre mo ako, Papa Jack. Para kumita ka, lilibre kita. Ano ba yun? Allotment ka nga eh.
Papa Jack. Anyway, Mami Melly, maraming salamat for sharing with us a very wonderful love story that you have right now. I wish you all the best that this life can offer you. I wish you all the remainder of your days, Mami. And I mean this from the heart. I wish you all the remainder of your days will be filled with the happiness and wonderful challenges. Salamat, Papa Jack. And I wish that you spend all the days to come, kayong dalawa ng jowa mo, loving each other. I'm glad, at I'd like to believe this, you've found your forever. Sana nga po, Papa Jack. Hindi po lahat na nakakatagpo ng forever. Ang dahil parang naniniwalang, hay nako, piste, walang forever. Mayroon ba talagang forever, Papa Jack? Pag na-traffic kaya forever traffic, meron yung walang jowa, forever alone, ganun. Salamat, Mami, sa pagtawag. Maraming salamat din po, Papa Jack. God bless. God bless din po sa iyong programa, Papa Jack. Opo, ma'am. Maraming salamat at kumusta ka lang ba magkikita kayo ng jowa mo? Sa February pa po yun babawa ng Malapit na yan, ilang buwan lang yan, mami. Diba? In the meantime, magsumba-sumba ka muna dyan. Hindi na po, hindi pa pag sa yung likod ko. Ay, lang, yoga-yoga. Salamat sa pagtawag, mami. Alam mo, maganda yung magiging kanta ko para sa'yo. Alam mo ang title? You Make Me Feel Brand New. Sakto yan. Salamat mo sa pagtawag. Thank you po, Papa Bye-bye. Jack. God bless. Bye-bye. God bless. The best of Papa Jack. The best of Papa Jack. My God! The best of TLC.